magsisimula, no? Ayan. Dito po kami sa tahanan ni Brother William. Dito sa Barangay 50. Zone 4, District 1, Tondo, Manila. Siya po naman si Mrs. Sister, anong pangalan niyo pala? Sister? Sister. May. Ako ang Philip. May Jim. Ano ka ng Jim? Joke lang. Brother Mike. Si Brother Mike. Si Mike Pilarde. Siya naman si Kati po. Sa magaling na singer. At ang mama niya. Sister Mama, ano pangalan mo? Joji. Yan. Nakilala niyo na po sila, no? Dahil hindi ma-occupy po sa video lahat. Kasi nga, nadagdagan. Dati kanila. Ngayon, nadagdag. Salamat sa Diyos. Praise God, ano? Kung gusto nyo magbasa ng Biblia, okay lang. Kasi may Biblia naman tayo, ano? Ang ating pag-aaralan, sino ang sentro ng Pasko? Kasi lahat naman ng tao sa buong mundo, ito, hindi na natin pwedeng matanggihan ito. Merong mga bansa na ilan lamang, isa po, natakura, na hindi na nagdidiwang ng Pasko. Most common, lahat ng buong bansa, even sa Middle East ngayon, ano? Nagdidiwang na din sila ng Pasko. Bagamat medyo masela sa Middle East kasi siyempre Arab sila. Pero nagdidiwang na rin iba, no? Kaya yung ating titingnan, sino ang sentro ng Pasko? Ibig sabihin ng Pasko, kapanganakan ni Jesus. Kung titingnan niyo sa website, dictionary, Christmas is Christ's birth. Yun ang meaning niya, no? Kaya siya ang sentro. Ngayon, may tatanong muna ako sa inyo. Sino muna nakakita kay Jesus? Sino muna nakakita kay Jesus? Pare. Sino? Ayun. Nakalimutan na. Pare. Wala mo nakakita kay Jesus? Hindi kay Jesus. Tanong ko, sino nakakita kay Jesus? Si Moises man. Yun nasa Biblia. Hindi naman tayo mag-ano. Tinitignan ko lang kayo kung malalayo sagot nyo naman sa tanong ko eh. Sino muna nakakita kay Jesus? Yun lang. Ang muna nakakita, yung mga pastol tupa. Ayaw kasi. Nandun siya eh. Ha? Kasi yung Sa iba, kamalig pala siya. ay yung iba kasi sabi nila, ang unang nakakita daw, yung tatlong hari. Tingnan natin ang diferensya. Okay, yung unang pastol. Lucas chapter 2. At saka natin tingnan yung tatlong haring sinasabi nila. Para lang magkaroon kayo. Alam niyo, pagka natutunan, pwede nyo rin i-share sa inyo, sa kaibigan nyo. Gawin nyo muna tanong. Huwag nyo muna tinanong birada. Kung baga, pwede nyo silang, makakahula, pamimiriandahin ko. Para karoon ba? Para exciting. Sa Lucas chapter 2, verse 8, tuloy ang basa, sister. Doon ay may mga pastor na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Stop. Tatanungin ko kayo. Sino ang unang nagalak sa Biblia? Guessing. Kasi sabi ng anghel ng Panginoon, huwag kayong matakot. May dala akong magandang balita sa inyo na magbibigay ng kagalakan sa lahat ng tao. O sino muna nagalak?
Sige, tignan na nga natin. Mateo 1. Ay, dyan Lucas pa rin, Lucas. Chapter 1. 46 and 47. Tingnan natin ang unang nagalak. Kung sino ang unang nagalak sa binalita ng anghel ng Panginoon sa gabing kinausap niya ang mga pastol tupa. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen. Si Maria buntis. Nagagalak siya sa kanyang Diyos na tagapagligtas. Yung kanyang dinadala. Si Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos na aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu. So, nasa sinapupunan pa lang ni Maria, itong si Jesus, habang pinagbubuntis niya, nagalak na siya. Okay, yan na rin yung na-idea niya na. Tuloy mo yung chapter 2 ng Lucas, si Pastor Topa. Sa komento kanina, tuloy mo lang. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lamping at makaiga sa isang sabsaban. Biglang lumitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ng kapayapaan sa mga taong tinalulugdan niya. Nang makalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-uusap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ipinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Hanggang doon lang sa 20. Okay, amen. So, ang unang nakakita sa sanggol, nasa sabsaban, yung pastol tupa. Ano po? Abang buntis siya, nagagalak naman si Maria kay Jesus na kanyang tagapagligtas. Yan. Kaya hindi yung 3 hari na tinutukoy nila ang unang nakakita. Kasi merong mga kwento, ang nakakita daw yung 3 hari. Ngayon, nung makita nila, actually wala na mga hari talaga nakalagay sa Biblia eh. Ang nakalagay dyan, mago. At saka, patawag nila doon, yung mga malalakbay yun eh. Sa science, meron tawag doon eh. Ano? Sige, tsaka na lang pag nabigla mo ito sa dila ko. Chapter 2, ano? Tignan ninyo. Ito, may tanong ulit ako sa inyo. Nung makita ba ng 3 hari, o sige 3 hari kung 3 hari, sa tingin nyo, si Jesus anong itsura na niya? Okay. Tingnan natin kung tama kayo ha. Kailangan sumasagot kayo kahit mali. Parang mali na sagot nyo. Parang mali na agad ha. Durante na hamba. Asa na ba yun? Mateo pala yun, Mateo. Yung pagdalaw ng mga ng 3 hari na tinatawag o pantas. Chapter 2 ng Mateo. Yan, chapter 2 verse 1. Tingnan natin ano. Nung makita nila. Sige, basahin mo si Sister. Magbuhat sa mababa lang, hindi bali, nag-aaral naman tayo, ano? Chapter 2, verse 1 ng Mateo, hanggang 12, hanggang 12 lang.
Panahon ng paghahari ni Herodes sa Jud Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya sambahin. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo nagpagmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyo mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Kopya. Okay, dahan-dahan sa susunod na talata. Sige, tuloy mo. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin ay nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Stop. Anong nakita nila? Baby, bata? Dimin. Baby bata. Bata na. Bata na. Kasi ang transportation ng kamelyo. At ang history niyan, kapag maglagbay ang mga naglalakbay na yan, marami sila. Kasi sa disyerto sila naglalakbay. Ngayon sa kwento na yan, merong mga pirata. Kaya hindi ganun kadali ang pagsakripisyo ng mga pantas sa pagsunod doon sa star. Kaya nung nakarating sila dyan, bata na. Hindi na siya baby. Nasa bahay na siya. Wala na siya doon sa kulungan ng mga hayop. Okay, di ba? Ano, sino to mama? Wala. Bata na. Okay, no. At least na-enjoy naman natin, di ba? Kayo mismo, natuto kayo. Natuto kayo. Di ba? Sino una nakakita? Mga pastol to pa. Nung makita ng mga pantas, bata na. Sa ibang salin ng Biblia, ano yata nakalagay na edad dyan 2 years old. Lumalakad na. At tapat ng bahay. Sa ibang salin ng Biblia, tapat ng bahay ang nakalagay. Okay? Nasaan ka na? Sige. Pagpasok sa bahay, nakita Bahay, di ba? Diyan pala nakalagay yung bahay. Hindi nakulungan ng hayop. Sige, tuloy ka. Nakita nila ang bata sa piling ni Maria ng kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Yan. Nakita nila yung bata. Sinamba nila. Eto para lang magkaroon kayong ganitong paniwala. Ang tao ba sinasamba? Hindi. 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 Pero si Jesus sinamba. Lalabas hindi tao yan. Kasi may mga nagdi-declare
Si Jesus ay tao, hindi Diyos. Siya ay anak ng Diyos, kaya Diyos siya sa pagiging anak ng Diyos. Kaya, merong karapatan na sambahin siya gaya ng ginawa ng mga pantas. Kaya dyan nagkamali ang mga ibang reliyon. Ay, hindi pwede sambahin yan. Sa Biblia nga, sinabi, sinamba nga eh. Diba? Kaya, nagkakamali sila kung Biblia ang ating gagamitin. Siyempre, yung mga ganyan, alam nyo, bawat simbahan may kanya-kanyang doktrina. May kanya-kanya silang turo. Kung minsan, ewan natin, baka naman nasobra ng talino, o baka naman hindi sila masyadong nagbasa ng Biblia, nagbase na lang sa mga kuro-kuro o mga kwento o ano mang kaisipan. Pero the truth is, si Jesus anak siya ng Diyos. Kaya nga siya ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Hindi siya yung anak. Anak siya ng Diyos. O, tingnan natin kung tunay bang kanya pagka-Diyos. Unang 1, chapter 1. Ito pa, may nagsasabi pa, ang tunay na Diyos daw ay Diyos lang. Pero tingnan natin ang kasulatan. Unang 1, chapter 1, verse 1 hanggang 4. Pagkatapos, chapter 1, verse 1 hanggang 4. Sa unang 1 ha? Sige. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinapatutuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Cristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Amen. Sinulat nila para malubos ang kanilang kagalakan. Kung maniwala tayo. Kasi kung hindi tayo maniwala, sigurado ba magagalak sila? Hindi. Mga lingkod sila ng Diyos, pero kung hindi mo sila paniniwalaan, ewan ko, kung magagalak nga ba sila. O, punta ka sa chapter 5. Chapter 5, verse... Punta ka sa 20 and 21. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Yesu Cristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos. Alam nyo, si Jesus nagbibigay ng tamang unawa. Ayan, kababasa lang ni Sister Catherine. Naparito si Jesus upang magbigay ng unawa. Ano ang pinaunawa ni Jesus? Siya ay tunay na Diyos. Kaya kung sasabihin nilang hindi tunay na Diyos si Jesus, lalabas, mali ang Biblia. Mali si Juan. Kasi si Juan ang nagsulat dito eh. Kaya ang tanong ko, nabuhay ba sila sa panahon ni Juan? Kasi kung nabuhay sila, di sana noon pa tumutol na sila sa sulat ni Juan. Ang problema, kahit ngayon sila tututol, patay na si Juan, hindi na makakasagot yan eh. So maliwanag, ang diwa ng Pasko ay si Jesus. Sino si Jesus? Tunay na Diyos. Tama bang sambahin siya? Tunay nga siyang Diyos, kaya dapat sambahin talaga siya. Ayon sa Biblia. At pinatunayan yan nung makita ng mga pastor, pantas,
tatlong hari, mago, at ano na lahat yun. Nagbigay pa sila ng tatlong regalo. Ginto, insenso, kamanyan. Kaya ngayong pong Pasko, kung meron kayo, magbigay kayo ng regalo sa kapwa-tao ninyo. Hindi masama po ang magregalo. Lalo na yung may mga inaanak, magregalo kayo. Kung meron. Kung meron. O, tama yun. Eh kung wala, Wala. alam niyo po, ang diwa ng Pasko ay pagbibigay. Sino ang una nagbigay? Ang Diyos. Panguli, 1:3:16, Sister Cathy. Tingnan niyo po ang Biblia. Binigyan tayong tagapagligtas ng Diyos kasi po makasalanan tayong tao. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Oh. Di ba? Ibinigay. Sino ang binigay? Si Jesus. Oh, kung meron kayo, magbigay din kayo sa inyong mga inaanak. Ako, payo ko po, kung meron kayong ibibigay sa inyong inaanak, magbigay kayo. Kaligayahan ng bata yan. Pagdating ng matanda ka, yung inaanak mo, siya naman magre-regalo sa iyo. Tama. O, di ba? Pag malaki na yung bata, ang regalo nun, malaki yan na. Diba, nagbigay ka, 500. Dodoble. Pag malaki na yung bata, Dodoble. matanda ka na, ugudugot ka na, doble na. O, di ba? Tingnan nyo yung ayuda. Nagsimula sa 500. Ano na ngayon? O. Di ba? Nagbabago yan. Taon-taon. At napunta tayo sa ayuda. Usapang regalo kasi. Sige, salamat po, Panginoon Diyos. Hinaliw mo kami ng iyong Espiritu. Pinagalak mo po ang aming mga puso. Salamat sa katotohanan na tinuro mo sa amin na nakasulat po sa Biblia. Masaya po kami na binubulay namin ng iyong salita. Ano po, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Panginoon Diyos, basbasan mo po ngayon ang bawat isa na narito na nakasama namin sa Home Bible Study. I-bless mo po sila sapagkat kung mag-bless ka po ay unlimited. Yun po yung nakalagay sa Biblia, mismong ikaw, Panginoon Diyos, hindi ka talaga tututol doon. Kasi mismo ang aming Panginoong Yesus ang nagsabi, hindi ka pa nagsasalita, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Amen? At sabi ni Pablo, lahat ng iyong kailangan, ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus Cristo. Amen. God is good. All the All the time. Maraming salamat po sa inyong muli, ano? Sana meron po kayong natutunan. Ganito lang po ako talaga, masayain lang talaga ako. Kaya hanggang ngayon, sabi nga nila sa akin, bakit daw ang itsura ko, wala sa edad ko. Yun ang mga sinasabi nila sa akin. Lalo pag nakapagahit ako, tumingin kayo ng artista. Sige po, God bless sa po.